Sige po. So, good morning everyone and thank you for joining us for another learning opportunities dito sa IMG. Salamat po kasi kahit weekend sa atin, nagpapahinga tayo dapat or talagang pinisisyonan nyo na samahan kami para matuto paano pa pahalagahan ang perang pinaghirapan natin. So, mag-start po tayo sa isang panalangin po dahil naniniwala tayo na anything na gagawin natin sa pangalan po ng ating Panginoon ay mas ipi-bless niya ang ating mga intentions. So let us put ourselves in the holy presence of the Lord in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as a channel of your love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands in Jesus' name. Amen. All right. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Let's proceed with our trainer's credo. I know the only way I will become successful is to train and to duplicate new trainers. I know exactly how to win. I win by field training, one person at a time. Thus, I must remain simple in my presentations and training. I must be consistent and predictable. I have to do it fast so the trainee can see how doable it is. I understand that the future of the new trainee and his family is in my hands. I must do it right and do it with pride. My trainee will be successful because of my commitment, dedication, and belief in the mission of our business. Rather than giving a man a fish, I will teach him how to fish. I am proud to be a builder, a WSB IMG Fast Start Trainer. Alright, thank you very much. At ang ating pong speaker ngayon ay isa po sa mga Senior Marketing Director ng IMG. Isa po siya sa perfect example ng isang tao na masusugatan ako pero hindi nyo makikitang magi-give up ako. Alright? So, ang dami na po niyang struggles pero talagang narating niya ang Senior Marketing Director and hopefully po pagkita-kita kami na suot-suot na ang green jacket. Isa po siyang engineer by profession pero ang puso po niya is kaya nagkasama tayo sa isang Zoom ngayon dahil pareho po ang mga desire ng ating puso na makatulong na mabago natin ang buhay ng mga kasamahan natin, lalong-lalo na ang mga overseas Filipino workers na uuwi na talagang hindi magiging pabigat sa mga pamilya nila dahil nakapag-prepare ng tamang savings at investment. At ngayon po, yun po ang topic niya with Kaiser 101. Palakpakan po natin ang ating Senior Marketing Director ng pinagmamalaki namin, Senior Marketing Director Juanito Rico Hermoso. Alright. Marami pong salamat, Ma'am She, sa makabagdamdamin mong pagpapakilala. Maraming salamat po, Ma'am She. So, maraming salamat po at magandang hapon dyan sa Pilipinas, magandang araw sa ibang panig ng mundo na nakikinig ngayon, at magandang umaga mula dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So, magandang araw po at tayo po ay mag-uumpisa ng ating pag-aaral tungkol sa ating sa Kaiser. So, bago tayo magmisa, so alam natin na ang ating kabataan ay hindi panghabang buhay. Ito'y napakabilis at napakadali. Kaya dapat kung meron pa tayong pagkakataon na tayo ay mga bata pa, meron tayong hanap buhay, meron tayong income na nare-receive, so kailangan natin sinupin ang mga ito. At para sa pagsisinop na yan, ay kailangan natin isipin ang ating kalusugan. So, ano ang ating healthcare? So, ngayon, ano nga bang healthcare ang dapat nating piliin?
ang mag-aalaga sa atin na pagdating ng panahon na tayo magkasakit o pagdating ng pagtanda natin ay tayo ay magkakasakit, may mag-aalaga sa atin. So okay lang po yung sound ko? Okay lang, Sir June. Okay lang po. Sige pa. So continue po tayo. So choosing the right healthcare. So alam natin sa Pilipinas na marami daw ang namamatay na may sakit na hindi nagagamot. Hindi dahil sa walang gamot o kawalan ng pagamutan, kundi walang pangbayad sa pagpahospital o sa pagpapagamot. Kasi kung ano daw yung gusto mo sa hinaharap mo, sa larangan ng pagkalusugan, kung ano yung gusto mo, dapat ay nakadepende yun kung ano yung ginagawa mo ngayon. Ano ba yung preparasyon mo pagdating ng retirement na ikaw ay wala ng hanap buhay, na ikaw ay magkakasakit, ay ikaw ay merong mag-aalaga sa iyo. So, dahil pag tayo nagkakasakit, kung tayo walang paghahanda para sa ating kalusugan, pagpapasok natin sa hospital, isa pa lang ang sakit natin, baka pag uwi natin ay 5 ang sakit natin. Kasi siyempre pupunta tayo sa mga charity ward na halos sa isang higaan pag minsan mga 3 na nakahiga. So nakahalubilo tayo sa may mga sakit na isa pa lang ang sakit natin, nadadagdagan yung sakit natin. O kaya gusto mo dun sa executive na room na nag-iisa ka, para ka nakatira sa isang hotel. Dahil ang mahal daw na higaan ay hindi natin matatagpuan sa mga hotel, mga 5-star hotel. Bagkus sa mga mahal na higaan ay nasa mga hospital. Kaya dapat habang tayo bata pa, habang tayo nagtatrabaho at malakas pa, isipin din natin na paano tayo pag nagkasakit. Paano pag tayo ay tanda natin na wala na tayong pagkukunan para sa pagpapahospital natin. So ayon sa mga survey, 8% daw ng mga senior citizen ay umaasa sa mga charity. Makikita natin may mga pumipila sa mga DSWD, may pumipila sa mga PCSO, humihingi ng pambili ng gamot. Kasi hindi sila nakapaghanda nung kabataan nila na sila nagtatrabaho pa. At meron din mga 40% na mga dapat retired na kaya lang nagtatrabaho pa. Kasi pakiramdam na sila sa sarili, hindi pa sila handa. Wala pa silang sapat na pundo para sa kanilang retirement. Kaya kahit dapat sila mag-retire na, nagtatrabaho pa. At kung hindi naman kaila sa atin, minsan tayo narinig natin na yung isang teacher na dating principal siya na isang eskwelahan, pagkatapos ng retirement niya, ay nag-apply pa siya na janitor, na janitress, isang eskwelahan na doon dati siya na principal. Na dati siya tinitingala nung una dahil siya ang principal, nag-apply siya na janitress kasi wala siyang napaghahanda nung magbata pa. So nagtrabaho pa rin siya kahit siya ay retired na. At meron din mga 30% na umaasa sa mga anak at sa mga kamag-anak. Kasi hindi sila nakapaghanda. Sasabihin ng anak mo na akong bahala sa inyo pagtanda ninyo, ako mag-aalaga sa inyo. Ay yung kayang anak, yung asawa kaya ng anak mo, mahal ka. At nadidingig mo na pinag-aawayan ka ng mag-asawa dahil ikaw ay pabigat na sa kanila. Pinagtatabuyan ka ng mga anak mo kasi hindi ka na nakakatulong sa kanila. So masakit na katotohanan na pagtanda natin, hindi tayo nakapaghanda, ay tayo pagtatabuyan ng mismong mga anak natin. Kasi dapat ngayon pa lang, maghanda tayo, baguhin natin yung mga maling pananaw, mindset ng una na ang mga anak ay nagiging investment na siya ang tutulong sa pagtanda natin. So dapat baguhin natin yung ganung mga mindset na dapat ngayon tayo, natututo tayo ng ating mga pag-aaral na ito, ay tayo ang mag-aral, tayo ang gumawa, naghanda para sa ating pagtanda, hindi tayo aasa sa kanila. Baka pagdating ng panahon na gano'n na tayo may handa, baka pag-agawan pa tayo ng ating mga anak at ang mga kamag-anak instead na tayo ay pagtatabuyan. At meron din naman 20% umaasa sa SSS at saka GSIS pension. At totoo naman ito at ating hinuhulugan naman ito. Pero kano kalaki? Kano kalaki ang matatanggap natin sa SSS? Kasi ako mismo sa sarili ko, nagtanong ako sa SSS dito sa Riyadh. Nagtanong ako kung magkano makukuha kong pension kasi 190 na yung aking hulog sa SSS. Supposed to be 120, pwede ka nang tumigil.
ang sabi sa akin yung makukuha ko lang ay 4,000 na ang pension pagdating ng aking retirement. Sabi, bakit ba't ang baba? Meron daw kasi ako nahulog na mababa. So ina-average nila, so yun lang makukuha mo. Kung gusto kong maging mataas 8,000 ang aking pension, maghulog pa ako uli ng 1,750 monthly for 5 years. So parang tagal pa uli ng pag-aantay mo. So yung ipunin mo ay ipon mo lang sa mutual funds, ibang investment para magiging doble ng investment mo. At luckily, merong 2% na financially independent. Na tayo nakikinig ngayon, dapat ay mapasama tayo doon sa 2% para lumaki yung financially independent. Na tayo habang tayo nag-aaral ngayon, ay i-prepare natin. I-prepare natin ano ba yung ating dapat hinahanda para pag tayo ay wala ng trabaho, tayo ay retired na, merong magtatrabaho para sa atin. Let our money work for us pagdating ng panahon na tayo ay wala ng hanap buhay. Nobody planned to fail in life. They fail because they did not plan. So, hindi sila nakapaghanda. Kaya sila nag-fail. So, sa buhay daw natin ay may if sa gitna. So, meron tayong dalawang if sa buhay. What if I die too soon? So, hindi man natin tawag dalangin. Tayo pupunta lahat naman dyan. Una-una nga lang. Ay halimbawa, bata pa, maliit pa mga anak mo. Bata pa, may nagpapaaral ka sa mga anak mo, nagsasuporta ka sa magulang mo. Sino ang papalit sa iyo na kung sakaling kunin ka ni Lord? Sino yung magsusuporta sa mga anak natin, sa ating pamilya? And what if I live too long? Halimbawa, tayo ay malusog, tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng mahabang buhay. Sino naman yung susuporta sa iyo pagdating ng panahon na wala ka ng trabaho? Na ikay retired na, wala ka ng pagkukunan. Sino yung magsusuporta sa iyo? So, ang solusyon dyan ay if I die too soon, so dapat meron tayong life insurance na kung sakaling tayo kunin agad ni Lord, mayroong income replacement na maibibigay sa ating pamilya na sila'y makakapatayo pa rin kahit wala na yung padre di pamilya, so may susuporta sa kanila. At if I live too long, ang solusyon naman dyan ay mag-invest at saka long-term care product. Long-term care. So na pag sakali tayo magkasakit na tayo ay retired na, tayo ay wala ng pinagkukunan ng ating kabuhayan, so mayroong investment tayong mag-aalaga sa atin na sila na magtatrabaho at may long-term care na mag-aalaga sa atin. If I die too soon, dapat din natin i-consider halimbawa tayo ay kunin na ni Lord, sino yung magagastusin para sa ating mga memorial, sa ating mga paglilibingan, yung mga plan na yung mga memorial services, sino yung magbabayad noon, at isipin natin yung sinabi ko nga kanina, paano yung ating pamilya, ano yung susuporta sa kanila, yung pag-aaral ng mga anak, at saka yung emergency fund. At kung ikaw naman ay pagkahabaan ng mahabang buhay, dapat ikaw consider din natin yung ating mga food supplement kasi kailangan naman natin yung pag tayo ay nagkakaedad na, marami nating nararamdaman sa ating katawan, so kailangan natin ng gamot. At kung tayo ay mayroong napaghandaan, so meron tayong caregiver na mag-aalaga sa atin. So meron tayong natatanggap na pension fund o retirement fund, makakapamasyal-pasyal pa tayo kahit wala tayong trabaho pero may pera nagtatrabaho sa atin, so tsaka may ibang activities pa na gagawin natin. So dito naman naglalaro lang yung ating mga pag-uusapan. So the Solid Financial Foundation. So kailangan tayo increase ang ating cash flow, meron tayong healthcare, meron tayong life insurance, mamamanage natin yung ating mga utang at meron tayong emergency fund at meron tayong investment. Dito sa ating ipipresent na product, meron na itong healthcare, meron tayong life insurance at meron itong investments. So pumapasok dito yung 3-in-1. So para tayong Nescafe na may gatas na, may kape na, may asukal pa. So 3-in-1. So ito pinakikilala natin. Ito yung Kaiser Ultimate Health Plan Builder. So ito yung mayroong life insurance, accidental insurance to protect our family if you die too soon. At may healthcare, long-term healthcare to protect yourself if you live too long. At ang kagandahan pa nun, meron tayong investment sa mutual fund na pagdating ng panahon, let your money work for you. So ang ating ambassador sa Kaiser ay si Sharon Cuneta Pangilinan. Ang sabi niya, kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser pa rin sa tabi mo.
At ang Kaiser po ay a Health Maintenance Organization o HMO, company accredited with the Department of Health and the Bureau of Health Facilities and Services. At ang Kaiser din po ay registered with the Securities and Exchange Commission on June 8, 2004 as a healthcare provider with authorized capital stock of 160 million. 160 million po, pero ang required dyan ay 50 million lang. Pero ang Kaiser ay almost triple ang capital stock niya. Kung ang ibig sabihin, matatag ang Kaiser. At hindi, wag din po nating ikakabit ang Kaiser doon sa Kaiser permanente ng 8 US state. Meron po ito kasing kapangalan sa Amerika na Kaiser permanente. So iba po yun dito sa Kaiser na Kaiser International. At ito rin po, ang Kaiser din po ay duly accredited with the Insurance Commission. So makikita po natin kung isi-search natin sa SEC, isi-search po natin, nandun po yung Kaiser International, yung kanyang Certificate of Incorporation. Nasa list din po tayo ng mga Health Maintenance Organization sa Insurance Commission. Ang ating pong Presidente at Medical Director ay si Dr. Leia Oyulo, na dati pong Undersecretary ng Department of Health at alumni po siya ng University of Santo Tomas. Ang Kaiser din po ay member ng Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies sa Pilipinas, yung samahan ng mga maintenance organization ng mga MHO. At ang ating pong presidente ay siya po ang vice chairman ng natulang organisasyon. At ang chairman po ng PAMOK ay si Christian Argos ng MaxiCare. Ang Kaiser po ang number 1 pangalan sa larangan ng healthcare kasi ang Kaiser lang po ang merong sa mga HMO, ang Kaiser lang po ang merong healthcare, may insurance at saka may savings. Kasi ang kalimitan po doon yung mga mga short term lang. Tayo kasi ang Kaiser ay meron siyang short term, long term at saka may investment. Kasi yung mga HMO pag nagbabayad ka sa isang taon saka mo magagamit yung iyong healthcare. Pero pag hindi mo nagamit, thank you na yung binayad mo. O pag hindi ka naman nag-renew, hindi ka na-cover. Dito sa Kaiser, ang kagandahan dito sa Kaiser, yung binabayad mo hindi mo nagagamit, mag-accumulate at yun ang magiging investment mo pagdating ng maturity. So kung sa buhay meron kang partner, dapat meron ka rin ka-partner sa iyong kalusugan. So dito po tatalakay natin may 3 part. Ang first part po yung accumulation period, yung first to 7th year ng ating pag-invest. At ano naman yung extended period, yung ika-8 years hanggang 20 years na yun dun yung papasok yung hanggang sa maturity. At ano yung mga other information pagdating ng maturity. So dito sa Ultimate Healthcare Builders, ito yung 7 years to pay na investment at mayroong ang maturity ng 8 to 20 years. Doon yung makukuha natin ang maturity niya. So isa-isahin po natin. Dito po sa ating presentation, dito po ay makikita natin yung plan niya ay K100. Pero ang plan po kasi ay K45 hanggang K1 million. Dito sa ating presentation ay ang ipapipresent po natin ay yung K100. So ang plan po ay K100, ang annual investment natin ay 58,821 at ang total contract price niya ay 411,750. So yung mag-accumulate po yung ating investment from 1st to 7th years habang tayo binabayaran natin yung ating investment. So meron din po siyang mode of payment, pwede pong semi-annual annually, meron 31,764 dito sa K100. Ang quarter installment po niya ay 17,058, monthly installment niya ay 5,882 at spot cash payment ay 369,200. So ang kagandahan po nung kung ang ating investment ay gagawin natin annually, meron po siyang discount na 2 months. Kung makikita po natin yung monthly ay 5,882, kung susumahin natin sa 12 times 12 sa isang taon, magiging 70,000 plus siya. Pero kung makikita natin yung ang installment dito annually, 58,821. So ang ibig sabihin, meron po siyang discount na 2 months. Ganoon din po pag mag semi-annual, so quarterly o spot cash, meron po siyang mga discount.
So ano naman po yung iba pang mga benefits na makukuha natin habang tayo ay nag-accumulate yung ating investment. Una po yung annual physical examination, habang kahit isang buwan ka pala nagbabayad, kung ikaw hanggang halimbawa nandito sa ibang bansa at uuwi ka sa Pilipinas, pwede mong avail yung physical examination. Pero kung ikaw nasa Pilipinas, dapat ma-payment mo yung iyong installment ng isang taon. Mabayaran mo yung isang annual na 58,821. Ma-avail mo yung CBC, yung mga examination sa ating dumi, examination sa mga ihi. So meron din x-ray, yung mga sa ECG, at sa mga kabaihan may mga pap smear. Yan po yung mga physical examination natin na annual physical examination na free po yan kung ikaw ay policy holder. At pwede din po ang dental check-up, pwede po yung mga pagpabunot, yung mga simple na bunot, pwede rin po yung mga paglilinis-linis, yung mga simple na paglilinis, yung mga tatat, yung mga temporary fillings, recementation of jacket, crowns, inlays, and endolays. Kaya lang po, halimbawa, nandun na po tayo sa dentista. Kapag tinanong tayo ng dentista, gusto mo bang lagyan natin ng singit na mga ginto-ginto yung ngipin mo? So sabi, oo ka, kasi sabi mo may awang, so umuo ka. Tapos sabihin ng dentista, gusto mo bang lagyan natin ng mga star-star yung ngipin mo? Yung mga braces, sabi mo oo. At pagkatapos ng procedure, bigla kang siningil ng dentista, magagalit ka kasi akala mo ay free. So bago tayo magpaumpisa ng procedure, tanungin muna sa dentista, ano ba yung libre, yung cover ng libre nitong ating Kaiser. Kasi dito po, hindi po kasali yung mga operasyon, tapos yung mga braces. So, pero yung bunot, ang one to sawa, kahit lahat ng bubunutin ng ngipin mo pwedeng ipabunot. Kung yun po yung free habang tayo ay nagpipi ng ating investment. At yun din po sa mga doktor, mga espesyalista, cover din po yun. Yun din po kung mga operating room, halimbawa tayo ng hospital at kailangan na mag-operasyon, cover din po yun habang tayo nagbabayad pa ng ating investment ng 1st to 7th years. So ganun din po sa ICU, halimbawa na ICU yung policy holder, cover din po siya. At yung dito naman po sa room and board, dito po as per dito sa ating na plan na K100, meron po siyang 1,000 per day dito sa K100. Meron po kasi K45, 600, ang K75, ang 900, hanggang 1,500. Halimbawa po, ikay na hospital, ayaw mo dun sa room na nakaano sa iyo na 1,000 per day. Gusto mo dun sa mas magandang room, 1,500. So yung 500, ikaw po ang magbabayad. Kasi dun sa policy natin na K100, 1,000 per day yung ating naka-avail, yung nakalimit doon. At dito rin po sa K100 plan, ang kanyang annual benefits limit ay 60,000. Halimbawa po, nagkasakit ka, na hospital ka, ang bill mo doon sa hospital ay 70,000. So babayaran mo yung 10,000. Kasi dito sa plan na K100, yung annual benefits limit ay 60,000. So depende po yun sa plan from K45 hanggang K1 million. Depende po yung annual benefits limit. Dito nga po dito sa ating K100 plan, ito po ay 60,000 po per year yung ating annual benefits limit. Halimbawa naman, nagkasakit ka o sa isang taon nagkasakit ka ng ang unang bill mo nung taon na yun ay 45,000. So meron ka pang 15,000 na sa taon na yun. Pero pag lipat nung kasunod na taon, balik uli doon sa 60,000 yung iyong annual benefits limit, while you are paying yung investment ng 1st to 7th years. So yun po yung mga limit ng as per dito sa K100. Dito rin po ay cover din po yung ating meron din po itong kasama itong ating healthcare, kasi nga di ba tayo ay 3-in-1, meron tayong healthcare at saka merong life insurance saka may investment. So dito po kung halimbawa may nagkasakit o namatay yung policy holder, so meron po itong term life insurance na in case na mamatay yung policy holder, yung aabuluyan o bibigyan ng Kaiser yung beneficiary ng life insurance. Ang coverage po dito sa life insurance nitong K100 ay 450,000. Yun yung ibibigay ng Kaiser sa beneficiary.
At yung pong healthcare at saka yung investment, ililipat sa beneficiaries. Ang mawawala lang, ang ibibigay lang sa may-ari, sa beneficiary ay yung life insurance. Pero yung healthcare at saka yung investment, may iwan sa mga beneficiary. Hindi siya mawawala. At meron din po tayo accidental death. So halimbawa po yung policyholder ay ang kinamatay ay aksidente. So dito sa K100, so 450,000, madodouble po siya, magiging 900,000 kung aksidente ang pagkakamatay noong policyholder. At meron din po siya sang mga disbarment o yung halimbawa naputulan ng dalawang kamay, naputulan ng dalawang paa, so baldado na siya, hindi siya nakakapagtrabaho, 100% yung ibibigay din sa kanyang na insurance. So waiver of installment due to total permanent disability. Halimbawa nga po yung nabaldado, wala na siyang kaya magtrabaho, nakapag-pay lang po dun sa siya ng investment ng 6 years. So meron pa natitira na 1 year. So waive na po yun. So at bayad na, parang yung 1st to 7th year bayad na siya. So antay na lang niya yung kanyang maturity, pero covered pa siya ng healthcare. At kung sakali naman po na namatay yung policyholder, yung katulad ng sinabi ko nga kanina, so yung say covered hanggang 75, kung yung pagkamatay niya ay hindi pa siya lumalampas ng 75 years old, so yung dito yung life insurance ay ibabigay sa pamilya at yung policy ay lilipat naman sa beneficiary. Hindi mawawala yung investment, hindi mawawala yung healthcare, yun lang yung life insurance iaabuloy pa ng Kaiser sa beneficiary. So meron din po tayong family assistant dito sa Kaiser. Ang kaandahan lang po dito, dapat yung pamilya na may assistant ay yung the first degree of consanguinity. Ang pinaalala lang po nga natin, ito pong Kaiser individual. Dito pong family assistant ay para assistant lang. Halimbawa, 'di ba sa atin pag tayo na hospital, hinihingi tayo ng mga down payment bago tayo ma-admit sa hospital. So dito kung wala tayong pang down payment, yung ating Kaiser policy ang ating parang ipiprenda kasi meron tayong itong card, may card itong bibigay itong ang Kaiser. So yun ang ipiprenda natin para ma-admit yung ating pamilya. Kaya lang pagdating ng pagbibil, ang babayaran natin kasi itong Kaiser ay individual. So hindi ito yung pangbuong pangpamilya. So dapat kanya-kanya ang policy nitong healthcare. At ito po rin ay depende rin sa approval ng Kaiser. So parang napabilis tayo. So summary po ng first part ng ating pinag-aralan ay yung annual physical exams na covered habang tayo ay nagpe-pay ng ating investment from first year to 7th years. So to cover din po yung dental health. So kung gusto mo pabunot ng ngipin, mga paglilinis, cover din po siya ng first to 7th years. Yung room and board na pinakita natin as per dito sa K100 ay 1,000 ang per day at yung kanyang annual benefits limit ay 60,000 dito sa K100. At waiver for installment due to kung halimbawa ay na baldado na yung policyholder, waive na po yung natitira pang kanyang investment. At yung installment of the debt, halimbawa ay namatay, so waive na rin po hanggang sa nung hindi nakabayad, so aabuloy na ng Kaiser dun sa kanyang beneficiary ang life insurance, pero patuloy pa rin yung healthcare at saka yung investment. Tapos meron po tayong accidental death, at saka investment, at saka family assistance. So, halimbawa, ano naman po yung makukuha natin pagdating na nung 8 years, so hindi na tayo nagbabayad, tapos na natin bayaran yung investment natin, ano na mangyayari doon sa ating investment? At bago po pala doon sa 8 to 7 years, sa 8 to 20 years, bibigyan po tayo ng Kaiser na mag-i-issue sila ng ATM card. So nandiyan yung card, yung panda natin na kung halimbawa tayo yung hospital, nandiyan yung panda natin. Kaya lang pinaalala po natin, itong ang card na ito ay gagamitin lang sa ating kalusog sa health. So hindi po ito pwedeng gamitin sa mga groceries, sa mga pambabayad sa ating mga bill. Basta ito magagamit po sa hospital, magagamit sa mga drugstore, itong pong card na ito. Kasi nandito na yung ating fund, yung nag-accumulate nating investment, dito nakapasok na dito sa ating card na ito. At bibigyan din po tayo ng
ang certificate on completion na bayad na tayo dun sa ating investment ng 1st to 7th years na nag-aantay lang tayo ng maturity ng 20 years. Pero ito po kahit na inaantay natin yung maturity, covered yung ating mga kung tayo mga hospital, yung 8 to 7 years, katulad dun sa 1st at saka sa 7th years, covered po yung ating mga health. Magpapa-hospital ka, magpapa-dental ka, covered po yun. So dito po pakikita natin yung K100 dito sa plan natin yung K100 may total may installment amount siya na 58,821 at may total contract price siya ng 411,750 na dito sa extended period ang from 8 to 20 years. Tapos na natin po siyang bayaran, tapos na yung 1st to 7 years. Ano naman po ang mangyayari pagdating na nito sa ika 8 years? First, una po, yearly healthcare hospital benefits limit, 10% of the long-term care benefits value, earning starting from the end of the accumulation period and every year thereafter up to 20 years. Ano naman po ang ibig sabihin nun? Dito po sa plan natin, di ba't ang K100? Ang ibig sabihin po nun, K100, K100,000. 10% ng 100,000 to 10,000. So doon sa ika 8 years, meron pong 10,000 na nakalagay dun sa ating fund. So meron na tayong limit na 10,000. So every year mayroon po yung 10,000 kasi 10% ng 100,000 ay 10,000. At ang kasunod po noon, yung pangalawa, accumulated health benefits. So ano naman po ang ibig sabihin nun? Di ba yung 10,000 na binibigay na sa atin ng ika 8 years, meron pa po siya, pagdating po ng ikalawang taon o ika 9 years, meron po siyang 10%. So 10% nung 10,000 plus 10,000 of that year, so magiging 21,000 na yung fund mo dun sa iyong healthcare card. Pagdating na ika 10 years, so hindi mo naman nagagamit, yung 21,000, naging plus 10,000 uli no ika 10 years, magiging 33,100. So pagdating na ika 20 years, so nung maturity, naging 269,750 na siya. Yung galing lang yun dun sa 10% ng 100,000. So ano pa yung pangatlo, ano naman po yun? Additional yearly healthcare hospital benefits limit. It is benefit other than the yearly healthcare benefits limit at the end of the contract of the accumulation period in every year thereafter the 20th contract year, provided the Kaiser investment earning is higher than 6% per annum. Ano naman po ang ibig sabihin nun? Di ba tayo po ay yung ating investment ay binayaran natin from 1st to 7th years. Yung po mga ating ang Kaiser ini-invest yun sa mga mutual fund na mayroong interest rate ng 6% to 12%. For the purpose of our presentation, ito pong 411,000 na binayad natin from 1st to 7th year ay nag-earn ng 8%. Yung 8% ng 411,750 ay 32,981 na. So yung galing dun sa 1st to 7th years, nag-accumulate siya na ng 8%. So naging 32,981, pwera pa dun sa 10% ng 100,000. So pagdating nung ika 9 years, dahil ang Kaiser ay nag-earn yung kanyang investment sa mga mutual fund ng mas mahigit pa sa 6%, bibigyan pa ng Kaiser yung ating investment doon ng 3%, minimum of 3% to 6 minimum of 3% kasi yung kanyang investment ay mas mahigit pa sa 6% sa investment niya. So 411,750 times 3%, so meron siyang 11,793. So the following years, nagkaroon naman uli ng interest, yung 411,750 ng 3% noon, 12,100. So nagpa-fluctuate kasi ang mutual fund, so may 3.1, so 2.98, basta hindi siya bababa doon sa range ng 3%. So the following years, nung 8 years, di ba mayroon tayong 32,000 noong nag-accumulate. So 32,000, pagdating na ika 9 years, yung 32,981, tumubo pa siya kasi hindi natin nagamit yung 32,000, 10% nung 32,000 plus 3% nung 411,750, pag isinuma mo siya, 48,072. So yung
yung available na fund na dun sa yung card ay 48,772. Kung mapapansin natin, di ba doon sa first to 7 years ay 60,000 ang ating limit. Kasi nung tayo nagbabayad pa ng ating investment ng first to 7 years, ay meron tayong benefits limit doon ng 60,000 per year. So wala na po yun, iba na ito. Kasi itong nandito na sa 8 years, ito na mismong pera natin. Ito yung mismong nag-accumulate doon sa 411,750 natin na contact price. So ang limit na natin dito na mismo sa ating pera na nag-accumulate na siya. So the following years, hindi ka nagkakasakit. Di ba ang ating purpose naman talaga nitong ating plan na ito ay long-term healthcare. So inahanda natin ito na kung sakali sa pagdadala natin ay wala na tayong hanap buhay, ito ang gagamitin natin. Kasi sa panahong ito, meron ka pa namang hanap buhay, meron ka pang healthcare na ginagamit mula sa company natin, yun ang ginagamit mo. Kaya itong investment mo hindi nagagalaw. So pagdating no 10 years, hindi mo nagagalaw nga yung iyong investment. So 10% ng 48,072 plus 3% ng 411,750 na 12,100, magiging 64,980 na yung iyong fund dun sa card mo, yung health card mo. Pagdating ng 20 years, nag-accumulate yung tubo ng tubo ay tumubo. Pagdating na 28 years, naging 446,419. Bukod pa yun doon sa annual benefits, health benefits limit na 200 annual health benefit na nakukuha natin na 269,750. Para meron pa po. Number 4, long-term care benefits value, guaranteed health benefits as shown in the schedule of benefits, which can use at the end of the 20th year as part of the hospital benefits limit and until fully utilized or can be converted into cash on the 20th years. Ano naman po ang ibig sabihin nun? Di ba meron dito po sa ating plan, yung K100, yung K100 po, ang equivalent na 100,000, guaranteed po yan na ibabalik ng Kaiser yung 100,000 base dito sa plan ng K100 o 100,000. Magamit pa natin o mabawasan natin yung ating mga annual health benefits, yung accumulated health bonus, mabawasan man natin yan, 100,000 para pong ibabalik yung ating guaranteed na doon sa plan natin na base dito sa K100, yung plan niya na guaranteed ay babalik sa atin yung 100,000. Meron pa po, kasi na number 5 naman po, long-term healthcare experience hospital benefits limit. Approximately 85% of the total membership fee which can be converted into cash or be part of the hospital benefits limit from the 20th years until fully utilized. So ano naman po ang ibig sabihin noon? Kung po tayo ay naguhulog, tayo nag-i-invest from 1st to 7th years, tayo ay malusog, hindi natin nagagamit, kahit isang beses lang, hindi natin nagamit, at ikaw ay bibigyan ka ng regalo ng Kaiser ng 85% ng 411,750, 85% niyan ay 350,000. So kaya lang po, halimbawa nung ikaw ay nagbabayad pa ng iyong investment from 1st to 7th years, halimbawa nagamit mo isang beses, mawawala yung 85%, yung bonus na 350,000, mawawala siya kasi nagamit mo. Kasi parang bonus to na hindi ka nagkasakit nung ikaw ay nag-i-invest. Kaya dapat sa panahong yun na ikaw ay nagbabayad pa ng 1st to 7th years at ikaw ay bata pa at ikaw may ginagamit pa sa iyong company, gamitin mo lang muna sa company para hindi siya magalaw yung 85% ng contract price mo. Ay halimbawa, talaga hindi naman natin naiwasan, talaga ikinagkasakit. So talaga kung magamit mo, so wala namang problema. So ang mawawala lang naman doon ay yung 350,000, pero yung guaranteed na long-term care benefits, nandun pa rin siya, hindi siya mawawala. At yung itong mga accumulated na bonus, mababawasan siya dahil nga nagkasakit ka. So hindi naman siya magsisiro. So ano po yung mga nakuha natin habang tayo ay yung nag-mature na yung ating policy. So yung accumulated health benefits limit na 269,000, accumulated health bonus na 446,419.
So makikita natin doon sa ika-8 years, so meron tayong 10,000, meron tayong 32,000 na nag-accumulate ng ating investment from first to 7th years. So doon sa first sa 8 years, meron na tayong fund doon sa ating card na 42,981. So hindi ka nga nagkakasakit, malusog ka, so naging for 69,072 ng iyong fund doon sa iyong healthcare card. So pagdating ng ika-10 years, so naging 98,080 na. So hanggang yearly, hindi ka nagkakasit, nag-accumulate yung iyong investment, naging 816,169 na yung iyong ang investment ay 411,750. So nag-accumulate yung iyong investment. So 'di ba, meron tayong pagdating ng maturity nung ika-28 years, yung total maturity value niya, 10% of annual benefits accumulated siya, naging 269,750. Yung yearly health bonus accumulated siya, naging 416,419. At yung long-term care benefits na guaranteed na 100,000. At yung 85% nung long-term care bonus na 350,000. Ang total niya, 1,166,169. Doon sa iyong ang contact price na 411,750. Ito nang naging pera mo, ito naging ang balik ng iyong investment pagdating ng maturity mo. So, bukod pa dito sa nakuha natin, habang ikaw ay nagpapalago ng iyong investment, nandun pa rin ang ating mga coverage na. Meron pa din tayong additional na mga benefits. Doon kasi sa first to 7th year ng ating investment, hindi covered yung mga outpatient. Yung halimbawa yung mga ikay may sakit tapos magpapakonsulta ka, magpapagamot ka, hindi siya cover noon. Pero yung mga annual consultation doon, yung free, at saka yung mga pagbunot ng ngipin, free po yun. So dito yung halimbawa may sakit ka, outpatient, hindi siya cover na dito sa 8 years. Ika-8 years hanggang 20. Cover na rin po yung inpatient katulad ng first to 7th years. Cover na yung mga pre-existing illnesses, yung mga halimbawa dati wala ka namang diabetes, nagka-diabetes ka, so cover din po yun. Halimbawa wala ka namang mga cancer nararamdaman, cover na rin po yun, mga dreaded disease. At cover na rin po dito yung mga panganganak. Kasi dun sa first to 7th years, hindi po siya covered yung panganganak. So far po ba mayroon tayong natututunan? So ito po yung summary ng ating dito sa part 2 dun sa accumulated period na. So outpatient covered po siya. So inpatient covered siya. Pre-existing illnesses covered siya. Yung mga dreaded disease, yung mga panganganak, covered din yung term life insurance katulad din first to 7 years, ganun din yung accidental covered pa din. Yung yearly health benefits limit na piniliwanag natin at saka yung mga yearly bonuses. Yan yung mga nakita natin na nag-accumulate naging 1,169,769. So almost 1.2 million. Ay halimbawa natapos ka ng natapos na yung dating na ng maturity, tapos na ika-28 years. So base dito sa ating presentation, nag-invest siya the year ng 22 years old pa siya. So bata pa siya. Pagdating ng maturity, 42 years old pa lang siya. Nung panahon niya, may trabaho pa siya, may na-enjoy pa niya yung mga benefits ng kanyang company. So pinagpatuloy pa niya yung kanyang investment. Iniwan lang niya yung kanyang pera doon at pinagpatuloy pa lang niya. So ano naman po ang mangyayari noon? So may mga option po nung halimbawa yung dumating na yung maturity ng iyong investment. Ang option niya, retain the maturity value of the Kaiser. So iwan mo lang siya doon kasi bata ka pa, meron ka pang trabaho, meron ka pang healthcare na nag-aalaga sa iyo. Iniwan mo lang yung pera mo doon, hindi mo muna kinuha. Number 2 naman, withdraw only the yearly increment earn, yung tubo niya. Kasi 'di ba ang ating mga investment nag-accumulate naman yan, so may mga tubo yan, kukunin mo lang yung mga increment. Yung naman pangatlo, withdraw only the portion of the maturity value. Halimbawa, gusto mo lang makuha yung kalahati kasi may paggagamitan ka, pwede rin po yun. Pwede naman yung withdraw the entire majority. Kung ayaw mo na, kunin mo na, magpagkagamitan ka, so wala na kayong usapan ni Kaiser. So yung makukunin mo na yung 1,166,169, kukunin mo na sa kanila. So wala na po kayong usapan kasi kinuha mo na kasi may paggagamitan ka. Ano naman po yung mga
kasama noon, halimbawa doon sa mga option na yon. Halimbawa doon sa option 1, ang pinagpatuloy mo lang ang yung iyong investment, iniwan mo lang siya doon at pinalago mo pa lang pinalago. Na dati yung coverage mo ng term life insurance ay dati 75 lang ang coverage, ay mako-cover kaya hanggang 80 years old habang nandun pa yung pera mo. At tapos ang ano pa nun, yung ang coverage mo nung life insurance mo ay 50% ng pera mo doon. Di ba yung pera mo doon almost 1.2 million. So yung coverage ng life insurance mo ay 600,000. At kasama pa rin yung mga coverage ng pre-existing illnesses, yung mga sakit mo, mga annual physical examination, covered pa rin po yung mga unlimited consultation sa lahat ng Kaiser Medical Center at saka mga affiliate, mga accredited na affiliate ng Kaiser. At yung mga dental, coverage pa rin po yun. At almost makaka-access ka sa almost over 500 hospital, mga 800 clinics, and 10,000 doctors na ka-partner na accredited partners ng Kaiser. Ay halimbawa naman po, yung option 2 naman ang pinili mo, continue with health benefits with early increment, ang kinuha mo lang yung mga increment niya, yung tubo lang niya. So covered ka rin pa po ng life insurance hanggang 80 years old, kaya lang yung term insurance mo, ang coverage na lang ay 25% ng iyong pera doon, di ba? Ang pera mo yung almost 1.2. So ang coverage na ng iyong life insurance ay 300,000 plus yung pera mo ay nandun pa rin naman. Tapos coverage ka ng mga pre-existing condition, yung mga pag-hospital at yung katulad ng option din number 1, sa mga dental, sa mga examination, covered ka rin po. Kung halimbawa naman ay yung option number 3 ang pinili mo, kukunin mo lang ay yung partial o kalahati ng iyong investment. Kaya lang mawawala na yung life insurance mo doon. Wala ka ng life term insurance. So, ang pera na lang nandun sa iyo kasi kinuha mo na yung kalahati na natitira doon. Yung pinatutubo mo lang yung kalahati. So, pero yung mga dental, mga hospitalization, covered ka pa rin po kasi may pera ka naman doon. So halimbawa, option 4 ang pinili mo, yung i-withdraw na yung total lahat, kinuha mo na. So wala na kayong usapan ni Kaiser kasi kinuha mo na yung investment mo, withdraw mo na. Kaya lang bago dumating yung maturity, 30 days bago dumating yung maturity ng iyong investment, ay mag-notice ka na o sumulat ka na sa Kaiser na i-withdraw mo na yung investment. Kasi pag hindi ka sumulat at lumampas na uli dun sa maturity, magpo-fall doon sa option 1 ay pagpapatuloy mo lang. Kaya bago dumating ang maturity, masulat ka na kukunin mo na. So ano ba, pinatuloy mo na lang. So ika 21 years, doon mo naman kukunin. So susulat ka lang before yung parang anniversary date niya. So 30 days bago na anniversary date, sulat ka lang para kung i-withdraw mo na. So doon sa extended period, di ba sinabi ko kanina nga yung nag-invest ay 42 years old. So bata pa siya, iniwan lang niya yung pera niya. So pagdating nung 60 years old na siya, yung dating 1,166,169 ay naging 6,483,800 na. Kasi nag-accumulate yung kanyang investment doon. Nag-accumulate, so lumalaki yung kanyang investment. So naging 6,483,800. At meron pa siyang annual life health care na 648,380 annually na makukuha mo yan na nag-accumulate yung iyong investment. Ay halimbawa, hindi mo pa rin kinuha, iniwan mo lang siya doon, pinatagal mo pa ng 5 taon pa, at so 65 years old ka na. So yung pera mo na dati 6,483,800, naging 10,000,000 na 482,229 at meron ka pang annual life health care na 1,044,222 per year. So kita mo yung kagandahan ng maaga kang nag-i-invest. Habang maaga kang nag-i-invest, malaki yung balik pagdating ng panahon. Katulad ba yung nagtatanim ka ng mangga? Nagtatanim ka ng mangga, inaalagaan mo lang siya ng 5 taon. Pagdating na ika-5 taon, ay pag bumunga, hitik na sa bunga. Aalagaan mo lang siya ng aalagaan, yearly, may babalik sa iyo na bunga o ng harvest ng iyong investment. Katulad din dito ito sa pag-i-invest mo dito sa Kaiser. Habang inaalagaan mo siya at tinatatagal mo siya doon, lalaki yung value ng iyong investment. Diba? So yun ang ibig sabihin ng money working for you. Pagdating ng panahon na ini-invest mo, yung inaalagaan mo ng ikibata pa, habang maaga ka pa, habang bata ka pa, na ikaw ay naghahanap buhay, meron kang kita,
unti-unti ka nag-i-invest sa mga investment o lalo na dito sa health sa Kaiser na meron ka ng healthcare, meron ka ng life insurance at meron ka pang investment na pagdating ng panahon na ikaw ay wala ng trabaho, yung pera mo na ang nagtatrabaho sa iyo. Di ba? Maganda 'yon. So dito naman po tayo sa third part, yung mga ano ba yung mga other information dito sa Kaiser. Pre-existing medical condition, mga daily disease, eligibility na kung sino yung pwedeng mag-avail ng Kaiser, tsaka yung ano yung kahalagahan ng PhilHealth coverage dito sa Kaiser. So yung mga pre-existing medical illnesses, yung katulad ng those illnesses and injuries considered to be existent prior to the effective date of the contract. Halimbawa, nag-avail ka nitong Kaiser, so wala ka namang nararamdaman. So pagdating na limang taon ay doon mo naranasan na ikaw pala ay may diabetes, ikaw pala ay may healthcare. So ito yung mga pre-death disease, yung mga sakit na hindi mo dati nararamdaman. Doon sa 1st to 7th year, hindi covered yung pre-existing illnesses. Pero halimbawa naman, na-hospital ka, so wala doon sa dineclare mo na mga may sakit. Meron namang mga investigation yun na malalaman na kung talagang yung sakit mo ay noon mo lang naman na avail. So kung halimbawa ay bago lang, so mako-cover naman yun. Ang sinasabi doon, prior pa doon sa iyong may sakit ka na nagsinungaling ka na doon sa pag-fill up ng iyong mga medical condition. At ganoon din doon halimbawa yung policy holder ay kinuha ni Lord. So at tapos ang ikinamatay niya ay yung pre-existing. So nagsinungaling din siya. So hindi makukuha ng pamilya yung life insurance. Pero yung healthcare, yung maturity, nandun pa rin yun, hindi naman mawawala. Pero halimbawa naman yung ikinamatay, pre-existing nga, kaya lang ay nakuha lang niya ay noong ika-5 taon o ika-4 na taon. So ano naman yun, iimbestigahan pa rin yun ng Kaiser kung totoo nga hindi ka nagsinungaling. So dito naman yung mga sakit na covered na ika-8 years. So makikita mo lahat ng mga sakit na mga cancer, mga kidney disease, so lahat mga hernias, yung mga malalang sakit, covered na rin po siya habang ika-8 years niya. Ganon din po yung mga daily disease, mga sinasabi nila mga critical illnesses. So covered din po siya. So makikita rin naman po sa may policy naman po, makikita rin po natin ano yung mga daily disease, yung mga pre-existing. Nandun din makababasa po natin din sa ating mga policy, yung kung ano mga coverage niya. At halos nandito naman lahat ng mga uri ng sakit, covered po yan. Covered po ng ating ng Kaiser siya. So sino namang eligible na mag-avail ng ating Kaiser investment? From 10 years to 60 years. Kasi daw yung 10 years below ay mga sakitin. At ito namang 60 years old na, 61 pataas na ay malapit na. Kaya halimbawa, kung ikaw ay 60 years old, nung ka lang nakaisip kumuha na ng iyong investment para sa healthcare, wala nang magbibigay sa iyo. Kasi sasabihin ng mga insurance, ikaw ay 61 years old na, amoy kutingko ka na, amoy epicacent oil ka na, ay doon ka na lang pupunta sa memorial plan. So, di ba masakit na marinig mo yung gano'n na tinataboy ka na at gusto ka nang mamatay. Kaya dapat habang bata ka pa, habang ikay malakas pa, habang ikaw may kumikita pa, ay dapat ay doon ka na mag-umpisa mag-invest. Kasi ang investment naman o ganitong mga hindi ka naman pupunta sa mga investment o sa mga health insurance na pupunta ka kung ikaw ay nasa hospital na. Wala na magbibigay sa iyo nun. Ang sinasabi nila, habang bata ka pa, naghahanda ka. Hindi nagre-repair ng bubong kung tag-ulan. Hindi nagkumukuha ng healthcare kung ikaw ay nasa hospital na. Wala na magbibigay sa iyo. Gayahin natin ang mga langgam. Ang mga langgam ay nagtatabi habang ng tag-init para tag-ulan ay meron silang aanihin. Ganon din tayo habang tayo bata pa, tayo kumikita ay i-consider o ilagay natin sa plano natin yung ating retirement, yung ating healthcare na mag-aalaga sa atin. Kasi kahit na naman ang ating pag-iingat, ay darating ang panahon na tayo magkakasakit. Ano man ang ating pag-iingat, ano man ating gawin, tayo tatanda. At tayo ay mawawala ng trabaho. Kahit napakaganda ng trabaho natin ngayon, napakalaki natin ng sweldo natin ngayon, ay tayo magre-retire. Ang ating trabaho ay temporary, hindi yung permanente. Mawawala at mawawala sa atin yan. At tulad ngayon ng mga pandemic, marami na wala ng trabaho. Marami na pinauwi dito pag nasa ibang bansa, pinauwi, maraming binawasan ng sweldo. At baka ang nangyayari sa mga trabaho, may mga nagiging automatic na, mga robot na. Malay mo, yung trabaho mo ngayon,
Sa isang araw robot na. So mawala ka ng trabaho. Kaya habang may trabaho pa tayo, habang tayo kumikita, i-prepare natin yung ating kinabukasan. So ano naman yung PhilHealth? Yung PhilHealth kasi sa Pilipinas ay mandatory sa hospital, merong part na babayaran ang PhilHealth. So halimbawa may bill ka, may certain amount doon o percentage na binabayaran ng PhilHealth. Ay halimbawa hindi ka member ng PhilHealth. So yung part ng PhilHealth na dapat babayaran ng PhilHealth, ikaw magbabayad. Saka yung part ng Kaiser, sa Kaiser ang magbabayad. Kasi mandatory yan sa mga hospital. Although may mga nangyayari ngayon sa PhilHealth, hindi natin alam, pero ito yung sa ngayon existing na sa mga hospital, merong part ang PhilHealth na babayaran. So halimbawa naman yung nag-lapse yung policy ng yung investment. Halimbawa, ang bayad mo ay month lang ng September hindi ka nakabayad, antayin ka pa ng Kaiser bago dumating ang October 30. So kailangan mabayaran mo yung iyong para hindi siya mag-lapse. Ay halimbawa talagang hindi naman natin naasahan, hindi tayo nakabayad. So meron tayong tinatawag na restatement. Pwedeng update, pwedeng redate. Halimbawa, hindi ka nakabayad ng 3 buwan. So ibabayaran mo yung 3 buwan na hindi mo na mismong mabayar. So meron lang siyang surcharge na 1.5% per month o 18% per annum. So halimbawa, 1 taon kang hindi nakabayad. So meron siyang 18% na surcharge, tapos babayaran mo siya yung isang taon. Ay halimbawa, talagang hindi ka nakabayad, nahirapan ka makabayad, nawalan ka ng trabaho nung panahon yun. So meron naman tayong tinatawag na redate. Yung redate na halimbawa, hindi ka nakabayad ng 1 taon o pinakamalala na, bago mag-2 taon. Kasi dito sa Kaiser, hindi naman mawawala yung investment mo. Huwag mo lang palampasin ng 2 taon. Halimbawa, magda-2 taon na. So naisipan mo na nagkaroon ka na ng trabaho na na dapat ay hindi mawala yung investment mo dahil nakabayad ka na kapag umpisa ka na. So i-redate lang yun. Magbabayad ka ng restatement ng 300 pesos, tapos sa iba i-reinstate mo lang. So continue na uli yung iyong policy. Ang kaanuhan lang nun, may extend din yung iyong maturity na halimbawa hindi ka nakabayad ng 2 taon. So instead na 20 years, yung maturity magiging 22 kasi meron kang hindi nabayaran. So hindi naman mawawala siya doon. And ayun lang meron kang communication na bago magdating ng 2 taon. Para i-redate lang, magbabayad ka lang ng 300 pesos. So, pwede bang upgrading ng plan at saka yung mode of payment? Pwede naman po siyang upgrade. Kaya lang halimbawa yung plan mo ay K100. Gusto mo na maging K150. Kaya lang po halimbawa ay na-approve ngayong September 30. So bago dumating yung October 30, kailangan i-upgrade mo na 150 at magbabayad ka lang ng 300 pesos. Kaya lang pag lumampas na yung 30 days na grace period, yun na kung ano yung plan na kinuha mo, yun na po ang plan mo. At pwede ka namang kumuha kung bayad mo na yung investment mo ng 7 years. O halimbawa nag-spot cash ka, binayaran mo na lahat, pwede ka uling mag-avail. Kasi hindi pwede po yung doble yung policy ng isang tao. So kung habang nagbabayad pa ng isa, saka kukuha ka ng isa, hindi po pwede. Dapat ay bayad mo ng isa bago kumuha uli ng additional investment. So pwede po namang yung mode of payment, halimbawa ang mode of payment mo ay monthly, nagbabayad ka ng monthly. So gusto mong maging yearly. Kung nandun pa bago dumating yung ka-approve ng iyong policy, bago pa dumating yung 30 days, pwede pa siya wala siyang bayad na 300. Pero halimbawa nakabayad ka na, lumipas na yung mga 9 months o 10 months, mag-1 taon na, naisipan mong gusto mo nang maging yearly instead na monthly. So magbabayad ka lang ng processing fee na 300 pesos, tapos i-recompute yung natitira para sa ganung taon, babayaran mo yun. Sa following year, yearly ka na. Ang kaano lang po nito, hindi ka pwedeng mag-downgrade. Kung halimbawa kay 100 ka, hindi ka pwedeng maging kay 75 at kung ang monthly ang iyong payment ay yearly, so hindi ka pwedeng maging monthly. So, saan po? May nag-text lang. Sandali. May pumasok. Ba't nawala? So,
Ang Kaiser po ba ay transferable? Pwede po siyang i-transfer. Kaya lang po, pwede, ang ita-transfer lang siya. Halimbawa, wala ka ng kakayanan, pwede mo i-transfer sa iyong anak, kapatid, tatay o nanay. Hindi po pwedeng sa iba. Hindi po sa pwedeng third party. Noong una po kasi daw, ang mga ganitong healthcare ay naibebenta. Kaya lang nakita ng insurance commission, so bawal po ibenta ang ating healthcare. So pwede sa mga kamag-anak, halimbawa wala ka ng kakayanan na magbayad, so mawawala na sa iyo yung policy, ililipat mo sa anak o sa kapatid. Pwede po siya. Pero hindi po pwede sa ibang tao. Kaya lang depende rin po 'yun sa approval ng Kaiser. So far, meron po ba tayong natututunan sa ating pinag-uusapan? Sandali lang po, may nag-text. Okay, so lahat po ng bagay naman natin na ating mga pinag-aaralan ay dapat ay meron tayong aksyon. Ano yung mga pinag-aaralan natin ngayon? Kung halimbawa pinag-aaralan lang natin na wala tayong aksyon, so walang mangyayari po nun. So sabihin natin napakaganda ng presentation, ang ganda ng presentation na antig ang aking damdamin. So wala naman kayong ginawa, wala kayong ginawang aksyon. So dapat lahat ng ginagawa natin ay meron tayong aksyon. So kasi kung halimbawa hindi ka daw nakagawa ng desisyon nung una, so ang damang desisyon daw po ay ngayon. Dapat mag-desisyon ka ngayon. Kasi halimbawa, ang ginagawa mo ay nung 5 taon ay yun at yun, ikot ka lang ng ikot na walang pagbabago yung ginagawa mo. So, at naghahangad ka ng ibang resulta na ang ginagawa mo ay yun at yun pa rin ang ginagawa mo. After 5 years o 5 years from now o 10 years, anong ginagawa mo at naggusto mo ng bagong resulta? So, wala pong ganun. Dapat gumawa ka ng aksyon, gumawa ka ng ano yung natututunan mo, dapat meron kang aksyon. Baguhin mo yung mga ginagawa mo ngayon. Isipin mo kung anong kalagahan ng ating healthcare na habang tayo malakas pa, ay tayo nagpiprepare. Ano man ang ating excuses sa buhay, tayo ay tatanda. Ano mang excuses natin sa buhay, tayo magre-retire sa ating trabaho. Ano man ang excuses natin sa buhay, tayo magkakasakit. Ano mang excuses natin kung tayo ay magkakapamilya, magkakaanak at mag-aaral yan. So lahat dapat ay mayroon tayong nagpi-prepare tayo. Kasi kung yung gusto natin sa buhay na ating hinaharap, kung ano yung gusto ng resulta, ay nakadepende yun. Ano ba yung ginagawa mo ngayon? Ano yung mga paghahandang ginagawa mo para sa kinabukasan mo? Sabi po ng ating master builder na si Sir Bart Borja, ng isa sa Big 3 ng IMG, sabi niya, ang Pinoy kailangan magka-crisis muna bago magising. Kasi mahirap gisingin yung mga nagtutulog-tulugan. So dapat ay gisingin natin yung mga nagtutulog-tulugan. Ikaw, kaibigan, gising ka na ba? So maraming pong salamat at magandang tanghali sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat.